Greetings po mga kababayan, harinawa no, sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po pala sa ating mga subscribers, mga viewers po natin, no, mga nagda-likes po natin, mga followers po natin. No. Ako po your taos puso nagpapasalamat sa mga suporta ninyo sa ating channel no, for the last couple of years. Thank you very much at harinawa sa inyong tulong, sa inyong suporta, pagpatuloy niyo pagpatangkilik, no, ay ma-reach out po natin no, ang ating minimiti na makapag 1 million na subscribers po tayo. Hopefully, no, before the end of this year or early this year. Of course, matutupad lang po natin yan kung kayo ay nasa likod po at palagi kayo nagsusuporta sa ating channel. Alam ba po ninyo na base po sa datos ng YouTube, more than 60% po ng ating mga viewers ay hindi po subscribers, no? Kaya kung hindi po kayo subscribers at kung namang if you find our videos informative at saka interesting po, no, siguro wala naman po mawawala no, sa inyo kung ako po humihingi po ng pabor. Paki-click po yung subscribe, shares, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, no, if we have the in our future videos, may updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode. Yeah, sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Ang ating po kasing adhikain ay ma-spread out po natin yung ating mga legal na informasyon, kaalaman sa ating mga kababayan o sa inyo rin. No? Kasi ang ating napag-usapan ay maaring may relevance po, no? Maaring sa inyo, sa nunod natin ngayon. No? Perhaps sa iba, wala. No? But for all you know, sa iba, it could be your friends, kaibigan po ninyo, or it could be your kapitbahay, no? O kamag-anak ninyo. Ay mayroon pong relevance po ang ating applicable sa kanilang situation ang napag-usapan po natin, no? At sila rin po ay may mapupulot at sila ay makinabang din, di ba? At sabi nga natin, pati sila din ay makinabang at sabi nga natin, pag may alam ka sa batas, ay lamang ka na. Okay? Maraming salamat. Okay? So, by the way, no? Sa hindi pa na po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy, no? Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod. Okay? By the way, no? Ang ating pong bibigyan po ng espasyo, no? Sa ating episode nito ay may kinalaman sa sulat po sa atin ni Joey Lim Balugpaw. Yun po ang kanyang username, okay? Ito may kinalaman again, no, sa pagpatitulo ng lupa, no, na di umano ay iniwan po ng kanyang papa, okay? Ito basahin natin i-ingest ang sulat niya sa atin. Sabi niya, good job po, attorney. Maraming salamat po sa dagdag kaalaman. May tanong po ako, sabi niya dito, tungkol sa pagpagawa ng titulo at paggastos nito. Sabi niya, may lupa pong iniwan ang papa ko at ang papel na hawak ko ngayon ay yung stewardship lamang at map ng lupa na galing sa DNR. Pero di ko po alam kung may titulo po. Ang tanong ko lang po, magkano kaya ang gagastusin sa pagpagawa ng titulo? Sana mapansin po niyo, sir. Maraming salamat kasi po ang lupa na ito ay sa papa ko po talaga. Mana yan sa lolo at lola ko. Okay? So, okay. Ianuhin natin yung kanyang ihihimayin natin. Una, sabi niya gusto niyang magtatanong siya kung magkano magagastos sa pagpatitulo ng lupa. Ang hawak daw niya ay stewardship, certificate, no? Ito ay galing sa kanyang papa na pumanaw na rin. Okay? So, sabi niya ay gusto daw niyang patituluhan. So, magkano? Okay? Bago natin sagutin niya, pwede ba makisuyo sa inyo? Kung hindi pa po kayo, kung interesado po kayo, no? Sa ating mga libro, no? This could be your useful reference materials, no? In your house, in your houses, in your place of work, no? Especially kung mayroon ang mga batas po na itong libro pong ito, may kinalaman po sa ating pang-araw-araw po na buhay, no? Particularly yung legal handbook, no? A daily companion for all, no? Ito pong librong ito
ito po ay extract po ng mga batas na may kinalaman po sa ating buhay, at mostly of this, the contents of this book po ay nadi-discuss po natin dito sa ating mga videos, no? So it could be very helpful kung mayroon po kayo nito, no? This is book contains the extract of our laws, no? From the family law, meron din dyan, no? Pagdating din po sa lupa, pagpatitulo, no? Tax declaration certificate, at saka ganun din po yung tinatawag nating settlement of estate, no? Yan din po, no? Pag tungkol sa mana, okay? Meron din pong about the employment po yan, no? Ang makarapatan natin, okay? Nawala po ang titulo natin, meron po diyan tungkol sa adoptions. So basically po, ay nandyan po mga extract ng mga batas na may kinalaman sa buhay po natin, no? Nandyan po yung support, no? Mana, all these things. So it could be very helpful kung meron kayong kopya po nito, no? So that kung may mga interesado kayong batas o may kinalaman sa inyong curiosity ninyo, you could easily have the handy materials, no? You can find this in our book, no? Legal handbook po. And then another highly recommended po is yung Handbook on the Bill of Rights. Ito pong librong ito contains yung ating karapatan natin sa ilalim ng ating saligang batas, no? Kasi tulad ng halimbawa, arrest, no? Arrest, warrant of arrest, no? Search and seizures, no? Kailan ba tayo maaring arestuhin ng walang warrant o may warrant ba dapat? Halughugin ang ating mga properties, no? May warrant ba, walang warrant, okay? At kung tayo ay nahuli ng law enforcement authorities, no? We are under custodial investigation. Ay ano ba ang mga karapatan po natin? At kung minsan, no? Especially now, no? Yung ating nasa digital age na po tayo, na kung saan ang ating mga electronic gadgets, no? Like computer, laptops, tablets, mobile phone po natin ay kung naggamit po is being used in the commission of a crime. So that would fall under cybercrime laws po natin, and that could be subjected to cyber warrants, no? Wherein our electronic gadgets could be seized by the law enforcement authorities, no? For forensic examination, and this requires what we call different kinds of cyber warrants. Kaya it is very helpful, no? If you can have a copy of this book. Okay? Maraming salamat. Of course, the rest po, no? Sa mga itong labor laws po natin, no? Corporate laws, no? I highly recommend this to our practitioners, no? For our labor laws, no? Sa mga HR practitioners po natin, you can have this book as handy reference materials, no? In your job, okay? And then, of course, yung corporate law po natin annotated sa mga corporate practitioners po natin, no? Mga panyeros-panyeras, you can find this book handy reference materials also, okay? And then, of course, the least but not the last, no? Ito pong ating tinatawag nating SIPRA, the Code of Professional Responsibilities and Accountability, okay? Ito po ay Bible po ng mga lawyers, no? So panyeras, kung wala po kayong copy nito, you can have a copy of these books, no? Sa Central Books. Hardbound po itong mga librong ito, no? So if you're interested, could you please have it screenshot, and then you can visit their website. You can also visit their branches. If you're in Metro Manila, they have branches in Mandaluyong, Makati, Quezon City, and also in Manila, okay? And they have branches too in Cebu and in Davao, and you can order online, no? They have the website, no? They have pre-delivery nationwide, okay? Maraming salamat. All right, so back to our discussion, okay? So yun nga, no? So Jolimba, siguro. Una, you speak of having that land title covered by your stewardship, I would say, certificate po yan, sinasabi mo. Una, when you mention about stewardship, okay, this land po normally pertains to timberland or forest land. And as a forest land and timberland, this is classified as inalienable and indisposable land of public domain. Sa makatuwid, hindi po A and D yan. So that means it cannot be subjected to
titling. Hindi po yan maaaring patituluhan because yan po ay pagmayari ng Estado. Ang naibigay perhaps sa lolo ninyo is what we call tinatawag nating stewardship certificate, wherein ito pong stewardship arrangement po between the steward and the DENR is covered for 25 years, no? And renewable for another 25 years, wherein the steward is given that authority, no, to cultivate, to develop that piece of land, no, and of course with obligation to preserve the environmental issues or concerns doon sa environment, doon sa lupa. Okay? So, it does not mean that the steward is already the owner of that land. So, dahil hindi po siya ang tatay ninyo o lolo ninyo, even by right of succession, ay pwede silang ang papa mo, rightfully, no, bilang tagapagmana, pwede silang mag-succeed doon sa inyong lolo at lola as a steward. Pero hindi po nangulugan na ito po ay paring patituluhan because, sabi nga natin, yung timberland po, no, at saka yung forest land, hindi po siya alienable and disposable land of public domain. Okay? However, meron po mga situation wherein yung lupa na classified as not A and D, no, ay katulad ng timberland or forest land, no, there are instances na this could be converted by proclamation, by presidential proclamation, no, as alienable and disposable land. So unless po ito po i-convert ng presidente ng Republika ng Pilipinas as alienable and disposable land, ay hindi po ito maaring patituluhan. So sorry po, no, doon sa inyong katanungan kung paano mapatituluhan, hindi po yan mapapatituluhan. Okay? So therefore, dahil hindi mapatituluhan, ay hindi po natin hindi natin pakailangan pang magkano magastos, no, doon sa pagpatitulo ng lupa. O by the way, doon sa pagpatitulo ng lupa, no, yung gastos po, depende po yan kung ano bang method ang inyong tatahakin, because there are two methods of having the land title. That is by means of administrative method, which is through the DENR, no. It could be by pre-patent, no, certificate, and the other one is by judicial method. That means you have to file a petition in court for the judicial for registration of an imperfect title. Okay? So depende po yan. Of course, marami pong dynamics ang pagpatitulo ng lupa, no? Ang dami pong kaakibat na magastos po yan. So hindi po natin exactly ma-pinpoint, no? Ma-delineate po natin kung magkano po ang gagastusin, especially pagdating na po sa judicial registration, because nandyan po ang lawyer, and kami po mga lawyers ay iba-iba po ang aming mga fees, no? Depende po yan sa mga gaano ba ka-complicated yung kaso, no? Meron bang claimants diyan, meron bang mga oppositions, no? So marami po mga dynamics po yan. Ngayon sa administrative method naman, pinakamalaki po diyan naman mag-hire lang kayo ng geodetic engineer to conduct the necessary surveys, no? Yun naman po ay hindi po naman kalakihan yan. Ang mga charges po ng geodetic engineers, no, sa yung iba, it could be per hectare, yung iba naman per square meter. Okay? So the best is makipag-ugnayan po kayo sa inyong geodetic engineers. Now, in terms naman of fees, no, sa DENR, administrative fees lang po naman, no? Hindi po yan na kalakihan ang magagastos po ninyo. Okay? So ang pinaka-the best po niyan is to get in touch with sa nagpapatitulo, get in touch with your geodetic engineers. At mayroon din po tayo mga videos, paki-search po ninyo, no, sa mga Patas Pinoy, na discuss po natin ang mga proseso at saka, of course, possible gastusin, no, in detail doon sa mga videos po natin, at hindi po sa videos po nito. Okay? So maraming salamat. All right. So I hope nasagot po natin, no, ang katanungan ni Julio Limbal Lugpao, I would say. I'm sorry, no, if I mispronounce your username. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo, ha. Maraming salamat, and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.